Saan ba talaga yung daan? Akala ko ba kabisado mo rin to? Oo nga, mukhang dulo ko pa yung flashlight ng lighter. Nahanap tayo na to pag dulan ng ilaw. Basta, alam ko dito lang yun eh. Kanina pa tayo tumatakbo. Parang umiikot lang tayo eh. Nagkayayaan ng barkada namin na manghuli ng gagamba sa malapit na gubat sa lugar namin. Ako nga pala si Ben, kasama ko si Erwin na kasing edad ko, si Baldo na nakakatanda sa amin, at si Sevi na pinakabata sa amin. Si Sevi, nakilala ko lang siya dahil sa tuwing kumukuha ako ng gagamba sa bungad ng gubat, nandun siya palagi. Minsan, tinutulungan niya ako o kaya binibigyan niya na lang ako ng huli niya. Pero pag dumilim na, umuwi na siya. Nang araw na to, stress ng hapon nang magdesisyon kami manghuli ng gagamba sa gubat malapit sa amin. Lagi na kami nanguhuli sa gubat na to, pero sa bungad lang. Dahil masyado nang malayo at masukal ang bandang gitna nun, at marami na rin kaming naririnig na nakakatakot na kwento tungkol sa gubat na yon. Habang naghahanda na kami para umalis, hindi kami nagdala ng flashlight kasi may liwanag pa naman, pero may dala kaming mga lighter. Sa kampante kami dahil sasamahan kami ni Sevi na siyang mas may alam ng pasikot-sikot ng gubat na yon. Kinita namin si Sevi sa bungad ng gubat. Di nga namin alam saan nakatira tong batang to. Pag tinanong namin siya, sabi niya lang, dyan lang sa malapit. Pagdating namin sa bungad ng gubat, nandun na si Sevi. Kaya nagsimula na kami maghanap ng gagamba. Habang naghahanap kami ng gagamba sa may bungad ng gubat, wala kaming makita. Kaya nagdesisyon na si Baldo na pumunta pa kami sa bandang gitna nito. At siya daw ang bahala dahil kaya niya naman daw tandaan yung palabas sa gubat. Saka nandiyan naman daw si Sevi. Umayag kami dahil may liwanag pa naman. Sa katuwing paggabi raw talaga, naglalabasan ang maraming magagandang uri ng gagamba. Nang nasa gitna na kami ng gubat, sumapit na ang dilim. Saglit lang, paano natin makikita yung gagamba nito? Wala tayong dalang flashlight. May dala kami ni Baldo na lighter na may flashlight. Oo, para hindi rin ganun kalakas. Ang hina naman ng liwanag niyang flashlight niyo eh. Teka, Sevi, okay ka lang? Hindi umimik si Sevi, pero ngumiti yun. Teka, may nakita na ako. Saan? Ito oh. Patingin ako. Uy, gusto na raw umuwi ni Sevi. Natatakot na siya. Saka, medyo malayo na ata tayo. Teka, narinig niyo ba yun? Ang alin? Parang may naglalakad papunta sa atin. Nanakot ka pa eh. Tara na, bumalik na tayo. Habang binabaybay namin ang daan pabalik, hindi na namin makita yung tamang daan. Naliligaw na pala kami. Sobrang dilim na ng paligid. Si Sevi hindi na nagsasalita at parang nalilito na rin siya. Hanggang maya-maya, narinig na namin lahat yung yapak ng tao sa dahon na parang papalapit sa amin yon. At nakarinig din kami ng iyak ng batang babae. Dahil sa takot, nagtakbuhan na kami nang biglang may napansin ako. Teka, si Sevi nawawala! Nang biglang may humawak ng kamay ko, pagtingin ko, kulay itim na batang lalaki yon. Halos mata lang ang nakikita namin sa kanya. Kaya biglang inilawan nila Baldo yon. Pagkita namin, Sevi! Nagtakbuhan kami sa takot hanggang nakalabas din kami na halos umiiyak na dahil sa kilabot. Hindi kami makapaniwala sa nakita namin. Isang maligno pala ang kaibigan kong si Sevi.